Sakto morning, mga kasakto. Mga kasakto, yung ginawa natin ngayon is yung pagpakakain ng ating intercropping na sibuyas dahon o yung onion leeks. Anong tawag sa English nito? Onion leaves, onion leeks. So yung ating seedling ng onion is napaka lit. So napakaliit na tsansa na mabuhay, pero God's blessing, maganda yung tsimpo kahit patuloy ang bigay ng usok. Pero safe naman dito guys. Yung nagpalala is yung midya lang, kasi hindi sila taga rito. Kami na taga rito sa Canlaon, alam na namin kung especially yung amihan na hangin dito na area is safe na safe. So yan lang i-share ko. Lumala yung sitwasyon, it's because nagpalala yung mga media, yung mga fake news, yun lang. Pero sa amin dito nung unang sabog nito, yung ngayong taon is yung June 3, is talagang natamaan yung iba ko nandun sa taas. Pero ano lang, survive pa rin. Tibay ng loob ng farmers, hugasan mo lang, maraming abo pero at least survive. So balik tayo sa ating topic na batch 5. Yung ating batch 4 sa ilalim is for harvest na, or schedule for harvest. Yung murang-mura ngayon, okay lang yan, kasama na yan sa ating pagpa-farming. So yung topic natin ngayon is yung ating pagbibigay pakain ng ating intercrop na lettuce, yung ating onion leaves o sibuyas dahon. So guys, yan, buhay na yan after isang linggo sa pagtanim. So kailangan natin ng synthetic fertilizer yan, kahit konti lang yan, yung makakain lang siya ng konti, kahit hindi gaano karami, at least meron siyang makain. Ano ba yung ginamit natin na fertilizer? So dito pakita natin yung sako, at tagang yun talaga yung ating ginagamit ng ating tanim na onion. So dito hindi natin ito ginagamit usually ni lettuce guys, kasi yung lettuce is napaka sensitive on fertilizer. Gusto na yung matapang-tapang na synthetic, pero minimize natin yon. So ito yung ginagamit natin na abono ni lettuce, ni onions is yung 2100, 21 nitrogen, 00 yung phosphorus at saka potassium. So sa ganitong edad, yan o, yan yung sako, kakabukas ko lang. So budget ko ito mga isang bag siguro lahat ito, kasi lahat ng batch 5 ko na lettuce is may intercropping na. Yung 4, yung intercropping niya is carrots including onions. Yan, sama-sama na natin si seedlings, prepare tayo for the coming summer. Tatanim, maramihan natin yung sibuyas dahon. So by batching din yan, kasi yun ako, hindi ako magtatanim ng bultuhan per batch lang, kahit konti-konti lang, at least may bigay kayo sa market. Mahawa naman tayo sa iba, suluhin natin yung growing stage. So dapat hagdan-hagdan yung tanim nyo. Saan ko ba kuha yan? Siyempre ni Tata Johnny. Si Tata Johnny, hindi ako talagang siya yung vlogger ko nakikita yung income niya, may puso din sa kanyang nagtatanim. So hinagdan-hagdan niya yung kanyang tanim, hindi maramihan, at least sa tanim niya yon, yung mga empleyado yan, yung mga trabahante is meron din. So yun din ang aim natin pag lumaki yung ating farm, kasi ngayon sulong-sulo lang tayo, maglilibor lang tayo kung magtatanim, kung maggagamas, mag-prepare ng area. Pero yung abono at spray talagang sinusulo ko lang yan, kasi napakamahal ng labor dito, 300. So it's very expensive. Sa area namin ito talagang mauubusan ka. So dito naman sa pagpapakain, talagang sinadya natin ito na konti lang. Ito lang na type na abono, kasi gusto na yung ugat nito is napakaliit pa at very sensitive, na baka matamaan na matapang na fertilizer, baka matay. So yun ang pinaka best way ko. So ilang puno yung isang dakot ko na ganyan. So napakaraming puno na
maabunuhan. So sa pag-aabuno ng ganito, yung ating onions is dapat granules lang, hindi yung tubig, kasi madaling tunaw o malusaw. So yung target natin ito is yung yung sustainability ng fertilizer is nandyan sa puno at continue yang ma-absorb hanggang makabigay tayo ng matapang-tapang na fertilizer at masustain na yung foliar nya. So hindi naman ganun katapang, kasi yung ating pagtatanim nagbabase din sa ating galaman, kasi yung panay na panay kabigay ng synthetic fertilizer is nakakasama din yun. Tayo ng tao, pag palaging baboy yung kinakain, yung karne, masarap yun, pero bawal din yun. Siyempre, naghanap tayo ng alternatives inputs gaya ng organic gaya ng ipot ng manok o chikindang, ipot ng kambing. Yung kambing natin, yung purpose nito, yung mga ipot nya, ginagamit din natin dito. So yun ang pinaka best way sa pagtatanim. Hindi lahat synthetic, hindi lahat commercial fertilizer yung gamit, insecticide. Meron ding kaagapay na organic. So yun, Sinsakto TV patuloy magbibigay ng tamang turo, especially sa farming. Again, tatanong sa nag-comment, nag-PM sa akin, natatanong kung ano daw ito. Siyempre ito yung Napier grass. Ginamit natin ito sa ating kambing din kung bising-busy na tayo, hindi na natin, kung malakas yung ulan, ito yung ating kinukuha pakain sa ating hayop. So balak natin marami pang hayop, dagdagan, kasi marami ng pagkain, kasi malakas na yung ulan. So soon makahanap din tayo ng labor kung sino kukuha, kasi busy na tayo doon. Continue pa yung ating shower sa pinakalas kahit maulan, kasi yung ating ampalaya hindi pa lumabas. So yan lang muna ang konting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Hindi lahat ng nasa upload na channel na yung ibang channel is tama. Yun ang masasabi ko. Simple lang, kung may kaalaman kayo, bawal agad pumatol sa mga fake news. Sariling kaalaman, doon tayo asinso. Sariling pagtuklas ng kaalaman, nang sa ganon yung buhay ay bumuti. Salamat, Sinsakto TV.